ka na ba sa isang lugar na malayong-malay sa Kamaynilaan at walang maririnig na mga ingay ng sasakyan? Sa isang tahanan na maituturing mo makakapagbigay sa iyo ng peace of mind? Sa isang kabundukan na malalasap mo talaga ang simoy ng hangin at mararamdaman mo talaga ang sariwang tubig na dadaloy sa buo mong katawan. Sa isang malaparaisong isla na tila ayaw mo nang umalis dahil sa nakamamanghang tanawin at napakalinaw na tubig. Tara, samahan mo ko kung ano ang meron sa isla ng Sibuyan. Good afternoon mga idol. Nandito na tayo ngayon naman sa sa bayan ng Sibuyan Island at sumakay ulit tayo ng barko papunta dito galing Romblon. So dito naman yung ating susunod na destination. So right now nagpe-prepare ako. Ayan, with my body, motorcycle, ibang gamit, dala ko na rin. So papunta kami sa may sa may Lamaw, sa may Asagra dito sa barangay dito, malapit din sa Sibuyan Island. Ito yung destination na pupunta namin, no? Mula dito sa may bayan ng Espanya papunta doon sa may Asagra. Magta-travel tayo.
Lamau Lake ay matatagpuan sa Barangay Asagra sa nasasakupan ng San Fernando, Sibuyan. Isa itong malaking lawa na maraming uri ng mga isdang tabang. Tulad ng mga isdang tilapia at hito. Isang malaking sukat ng lawang ektarya rin ang Lamau Lake. So sa sobrang lawak ng lawa na ito ay pwede ka na rin mamangka na kasama naman sa activity pag pupunta ka rito. So 10 piso lang to. So ito yung ating gagawin dito sa may Lamau. So tara, titignan natin kung ano yung magiging reaction ng mga isda pag naghulog tayo ng pagkain. Ikaw muna, Miguel. Ayan o, ayan o. Hindi po ganun karami ang mga nagpifit na isda. So nagkataon po ata na pumunta kami rito ay na-harvest na ang mga isda meron dito. Labaw, no, sabi nila. Kailan lang daw ito tinayo. Hindi pa ganun ka-develop. Tapos magpapakain ng mga isda. Pwede ka rin daw mag-arkilahin may mga bangka doon sa may bangka. Pwedeng arkilahin daw yun. Pwede ka mag-ikot-ikot yan. Yan. Pwede ka mamangka. So yun, may light tower. Light tower, so famous na siya. Guide sa mga nasa dagat na mga bangka, na mga barko. So malaking tulong siya para sa mga mangingisda. May mga ganyan kasi pagka may bagyo tapos makapal yung hamog sa dagat, so kung may liwanag na manggagaling dyan, madaling nakikita yan ng mga nasa dagat. Interviewin lang natin yung caretaker dito ng ng Lamau. So kuya, ano pangalan mo? Ayan si Kuya Angelito, siya yung bantay dito sa Lamau. So kuya, tanong ko lang, ano pa yung mga attraction dito bukod sa pagpapakain ng isda? Yun, so mag-boating pwede rin dito, no? So magkano yung kuya yung sa boating sa isang tao? 20 per head ang bayad sa isang tao. So bukod sa pagpapakain ng isda, pwede ka rin mag-boating. Yun, tapos 20 pesos ang bayad kada isang tao. So kuya, kailan pa tong Lamau? Kailan pa siya na-build? Nabuo? Ilang taon na siya? Mag-1 year pa. Mag-1 year. So bago pa lang to. So bago pa lang itong mga idol, so nagsisimula pa lang itong location ng Lamau na to. So marami pang i-improve. So ano pa yung mga asahan natin dito kuya sa mga susunod na ano pa yung mga pwede nating ano pa ng tao dito na pupunta? Ano pa yung mga i-build nila? So yun. So siguro mga ilang taon pa pagka yung pondo ay nakumpleto na, siguro madagdagan. Magtatayo daw sila dito ng restaurant, tapos mga para maraming tambayan yung mga pupunta mga bisita. So yun lang. Salamat kuya. Sige po.
Pwede ba? Yeah. Baka ano ah. Magkano mo bayad? 30 per head. Sulat ko lang yung mga pangalan dito, no? Dili ko siya open. So ayan mga idol, papasok tayo sa loob. Lasing ata. Good. So, nandito na tayo sa may Cantingas River. Ito rin naabot natin mula dun sa may Lamaw, Barangay Asagra, papunta rito sa may Cantingas River. Mga siguro ano lang to, 15 minutes lang. Ito yung Cantingas River. So isa lang to sa ano, sa part ng Sibuyan Island dito na pinakamalaking river. Okay. So sabi dun sa entrance, pagpasok namin, dun ako nagbayad. Medyo ma-brown yung ano, yung tubig. Kasi meron daw nag-landslide doon sa may tuktok siguro ng bundok sa dulo. Doon pa kasi mahaba pa yun. Paikot pa yan eh. Pwede natin makita yun mamaya pagka pinaliparan natin nandun. So hindi siya muna pwedeng paliguan kasi nga masyadong malakas yung ano, yung agos. Ayun, medyo tumaas yung tubig na nang gagaling sa bundok dahil sa landslide. So pag summer, ina-expect kong lugar na ito na napakaraming tao. Kung makikita nyo, yun, lalapitan natin mamaya yung ano, yung cliff diving. Ayan, may mga ano, may mga akit dyan kada isang floor. So tignan natin mamaya kung anong floor yung pinakamababa at yung pinakamataas. Ang Cantingas River ay matatagpuan sa Barangay Cantingas sa nasasakupan pa rin ng San Fernando. At isa lang po lamang ito sa pinakamalaking river dito po sa Sibuyan Island. At inaasahan nga po na dadami ang dadayo dito sa Cantingas River ngayong summer dahil sa init po ng panahon na meron tayo ngayon dito sa ating bansa. Napakasarap naman po kasi talaga maglublog sa isang ilog na malamig ng tubig, lalo't ganito po kainit ang ating summer. Ang Cantingas River ay kilala rin po at popular po sa mga mahiling mag-travel. Kung hindi nyo nga po na itatanong, ilang beses na po na-feature ang Cantingas River dito sa ilang mga TV show dito sa ating bansa. So ina-expect po na maraming dadayo ng mga karatig lugar papunta po dito sa Cantingas River. So mapapansin niyo pala mga idol na medyo brown ng tubig, no? Sa kadahilan ng meron pa nangyaring landslide bago tayo pumunta rito sa Cantingas River. So kung normal po na reaction ng tubig, isa po sa pinakamalinaw na tubig itong Cantingas River. Para nga po sa inyong kaalaman, isa po ang Cantingas River sa pinakamalinaw na ilog dito po sa ating bansa. So bigyan ko lang kayo ng trivia mga idol. 90% kasi ng kuryente dito sa Sibuyan Island ay dito nanggagaling sa Cantingas River. Sa mga ilang metro kasi ng lakarin dito ay merong hydropower plant na naitayo. So 900 kilowatts power ng electricity ang kayang isupply sa mga libu-libong residente na meron dito sa Sibuyan Island.
So nandito tayo sa may sa pinaka first floor. Itong talunan. Walang nakalagay kung ilang feet pero tansya ko mga 20 feet. 20 feet to mula dito sa may floor na to papunta dyan. Okay, tayo dito sa may second floor. So dito baka mga 30 floor taas dito. Yun yung pinakadulo ng river doon. Kaya tayo sa pinakamataas. Ito yung pinaka high level dito sa sa cliff diving nila dito sa Batangas River. So sa mga tansya ko mga nasa 40. Mga 40 to 40 feet. Ayan doon yung pinaka dulo. Ayan. Yan. So yung mga ganitong tent, pag-aarkilain mo is 250. So ayan, nakalagay na naman yung mga presyo nila. Kasama na siguro yung table. Siguro may konting upuan na rin. So nandiyan yung pinaka-CR nila. Tapos andun siguro yung yung information na pwede kang magtanong siguro ng mga life jacket pag mag-aarkila ka. Ito may tent na cottage din na ganito. So 350 ang bayad sa tent. So maraming mga cottage na katulad ng ganyan, mga tent. Ayan yung mga life jacket. Ayan.
Yun, what's up mga idol? At ayun na nga, nakarating na kami rito sa Crista de Gallo. Yan, dito pa rin yan sa part ng Sibuyan Island. Ayun yung Sibuyan Island. Mula dun sa may Barangay Espanya, travel kami. Nag-travel ako, no, papunta sa may sa may Barangay Asagra. Siguro mga 30 minutes din bago nakarating sa may port ng Asagra. So mula doon, nagpalista kami ng mga pangalan, no. Kailangan mag-login kasi may ng Coast Guard. So ang pasahero, ang bayad sa kada isang pasahero is 70 pesos. No, so mula doon sa may port, nag-travel kami papunta rito ng mga 30 minutes lang din. So mabilis naman ang biyahe kasi maganda naman na yung panahon. So dire-diretso na lang yung pumboat na sinakyan namin. So hindi naman ganun kaalong kaya mabilis lang din na nakarating dito. So yun, exploring tayo dito sa may Crista de Gallo. Tignan natin kung ano yung meron dito sa isla na to. Tara! Ang Crista de Gallo ay matatagpuan sa part pa rin ng Sibuyan Island. Mula nga sa may Barangay Asagra sa Asagra Port ay nag-travel kami ng 30 minutes sakay ang pumboat or motorboat papunta sa may Crista de Gallo. Pero mga idol, depende pa rin sa kondisyon ng panahon. Kung malakas ang hangin at ang alon, aabutin din kayo ng mga 1 oras papunta rito. Sa kaso naman kasi ng papunta namin dito nakaayon naman ang panahon, so madali rin kami nakarating dito sa isla. Tip lang pala mga idol, perfect ang ganitong season ng summer kung pupunta kayo dito sa Crista de Gallo. Gawa ng maganda ang panahon at walang habagat na dumadating, so hindi kakakabahan magbiyahe ng bangka papunta rito. Perfect talaga ang magiging bakasyon nyo dito mga idol. May experience mo talaga ang malaparaisong isla at kulay-bughaw na dagat tulad nito. When you dress up for the night, I don't say a word. Once na makarating pala kayo dito sa Crista de Gallo, kailangan nyo munang pumunta sa station nila para magbayad sa entrance nila sa halagang 70 pesos para sa matanda at 60 pesos naman para sa mga bata. At meron din silang sinisingil na 300 pesos para sa deposito ng basura. At makukuha mo rin naman ang 300 pesos deposito basta wala kang iiwan na kalat bago ka umalis ng isla. Mahalaga kasing responsable tayo sa mga pupuntahan natin lugar. Nang sa ganon mapanatili nating malinis at kaaya-aya ang mga lugar na pupuntahan natin. Limitado lang pala ang mga cottage dito mga idol, so kung nagkataon wala ka na maarkilang cottage, marami namang mga puno na pwede mong pagliliman. Tips pa pala mga idol, zero establishment ang isla. So meaning walang mga bilihan ng pagkain at tubig. So mahalaga meron kayong daladalang tubig at pagkain bago kayo pumunta rito sa isla. So ito yung nandito sa likod, sa bahagi ito ng Crista de Gallo. So mabato yung part dito sa may likod na to, no? So ikutin natin, titignan natin kung ano pa yung makikita natin dun sa bandang dulo pa. Reminder lang pala mga idol na kung pupunta kayo dito, make sure na kayo may mga dalang pagkain or tent, kasi limited lang yung mga tent na pinapaupahan ng mga nagbabantay dito sa island. So sa pagkain din, wala naman sila masyadong tinda, so dapat magdala na rin kayo ng sarili ng mga pagkain para hindi rin kayo magugutom pagka pupunta kayo dito. Ngayon dito, tingnan natin. Yan. White sand din siya. Tapos may mga puno rin dito ng halo-halong puno na to, may mga puno ng talisay. Tapos mga puno ng mango. Puntahan yung yung dulo na may ng bato.
So tignan natin kung ano yung sa kabila niya. Kung pwede ba tayong tumuloy pa doon. Yan, so ito yung may ano sa dulo ng iba to. Tignan natin kung ano yung sa kabila. Yun, ganito siya. May mga ano siya, rock formation dito sa may likod. So pwede pa naman tayo maglakad mula dun sa dulo. Dire-diretsuin pa natin. Mga pupunta rito, lagi natin tandaan na yung mga kalat natin, no? Kailangan dalhin natin pabalik kung saan tayo. Saan namang lugar, no? Huwag tayo mag-iiwan ng basura, lalo na sa mga ganitong ano, mga ganitong kagandang lugar. So iwasan natin magkalat para mapanatiling maganda yung mga lugar na katulad dito. So ayan, nandito tayo sa ano, banda rito sa may paliko na to ng island. So hindi ko lang sure kung ilang hectare tong island na to. So mamaya tatanungin natin doon sa mga bantay dagat na nandun sa may headquarters nila doon. So mamaya makikita rin natin kung ano tsura ng kahabaan ng island na to. I-draw natin mamaya. Nandun na tayo sa dulo. Yan, puntahan natin. Galing oh, yung part dito ng ano. So para sa may swimming pool. Napalibutan siya ng ano, ng buhangin tapos may tubig. Ng dagat. So siguro ito, pag nag high tide, sumasampa na siguro yung tubig dito. Kaya naipon na siya. Kaya kasi ito yun. Ito na yung pinaka part ng dagat. Bilang, boom. Para swimming pool. Ang galing. Napakasarap naman kasi talagang manirahan sa probinsyang tulad na lang ng Sibuyan Island. Dito mo na kasi makikita ang mga nagagandahang mga tanawin. Tulad na ng mga nagtataas sa mga kabundukan. Manililis na tubig galing sa ilog. At nagpuputi ang mga buhangin sa karagatan. Biniyayaan ng magandang kapaligiran. Panatilihin pa sanang kaaya-aya nang sa ganon mapakinabangan pa ng mga susunod na henerasyon. Hanggang dito nang po muna tayo mga idol. Maraming salamat po sa mga nanonood po ng aking video vlog. Hanggang sa muli po.